everyone! Welcome back to HLV Visa Consultancy. May 10 tips akong i-share sa inyo to be sure na problemless or walang magiging problema ang biyahe ninyo pauwi ng Pilipinas. I know maraming kababayan natin ang excited na mag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas kasama ang mga mahal sa buhay. Dapat handa po kayo. Lagi natin tatandaan na kahit saan bansa tayo galing, anong airport, anong airlines, so we need to follow the immigrations and customs law and regulations. Para maiwasan yan, panoorin mo tong video na to. Unang-una is book your flight as early as possible and always check your emails for any update from the airlines. Kapag dumadating ang peak season, marami ang nagkakaroon ng problema sa system ng airlines. May mga upuan na kahit bayad na ibebenta pa sa iba, tapos makaka-receive ka na lang ng email, ay cancel na pala yung flight mo, nalipat ka sa ibang eroplano, o kaya naman hindi ka pwedeng mag-board sa flight mo. Always check your emails para any update na meron from the airlines, you are aware. Hindi ka magiging, bakit ako na-offload? Ay, bakit hindi ako nakasakay sa eroplano? And the airlines will just inform you, I'm sorry ma'am, we emailed you this information but you didn't confirm. And nangyari po yan sa akin before. Bayad na yung aking Qatar Airways na flight ticket, but then 3 days before my flight, cancel daw ang aking booking. When we ask for the explanation, sinabi lang na may ibang nakabook ng aking upuan. Baka mangyari po ito sa inyo. So always check for any update. Pangalawa, 3 days before your flight or 72 hours before your flight, mag-register po kayo sa e-travel. So e-travel is one of the mandatory requirements ng ating Philippine immigration. So without e-travel registration, you are not allowed to board your flight and you are not allowed to enter the Philippines. Sa pag-register po dito sa e-travel, may mga tanong po dito about money and luggage declaration or baggage declaration. So, tinatanong ng e-travel kung ano-ano ba ang mga bagay na bitbit mo or dala-dala mo pauwi ng Pilipinas na sobra-sobra sa allowed na quantity and kilo. So, narito ang listahan ng allowed po na quantity or quality. So, kapag pasok dito, it's okay not to declare. Pasok yan. So, hindi ka magkakaproblema dyan. Pero kapag sumobra ka dyan, dito sa bilang na to, so kailangan nyo pong i-declare ang mga dala-dala ninyo. May dala-dala kang 20 pieces na bag, may dala kang 5 pieces na iPhone, na cellphone, na bagong-bago. Sobra po yan sa limitation ng ating custom, then you need to declare para maiwasan natin ang problema. And wag na wag nyo pong wawalain ang resibo kasi that will be your evidence ba? Kasi kapag may nauhuli po ang custom, pinagbabayad po nila ng tax, and yung tax po ay sobrang mahal. Mas mahal pa doon sa mga luggage na kukunin sa'yo. So, secure your receipt ng mga pampasalubong ninyo. Pang-apat, pack your carry-on luggage properly. Yung carry-on luggage, ito yung luggage na nadadala natin sa loob ng eroplano. Ito po ay commonly 7 kilo. Magtimbang tayo ng ating carry-on luggage. Kung ayaw nyo pong ma-overweight kayo pagdating sa airport. Kasi you don't have any choice, either ililipat mo sa check-in or itatapon mo. Ganun po sa airlines or magbabayad ka ng fine or ng any fees. Alamin din natin kung ano ba yung bawal na ilagay sa carry-on luggage. Mga liquid na more than 100 ml, bawal po yan sa carry-on luggage. Mga OFW ang hilig magpa-salubong ng mga perfume, ng mga Victoria's Secret, ng mga lotion. Okay, walang problema. Ang problema po is yung kanyang capacity. So, kung sobra sa allow ng airlines, then
ilagay nyo po sa check-in luggage. Kasi sayang naman pagdating po sa x-ray, makita ay ipapatapon po yan sa inyo. Yung mga power bank na dadalhin po ninyo, dapat hindi po yan lalagpas din ng 100 watt. Kapag lumampas kayo ng 100 watt, iwan nyo na po ang power bank ninyo. 100 watt lang po ang ina-allowed ng airlines at yan po ay sa carry-on luggage mismo nilalagay at hindi po sa check-in luggage. When it comes to your check-in luggage, always check your flight ticket kasi iba-iba po ang limitation ng airlines. Meron hanggang 30 kilos, meron lang 25 kilos. So, hindi yan pare-pareho. Kung yung flight mo dati na papuntang ibang bansa, 30 kilos ang allowed. Kaya 30 kilos ang akala mo ay 30 kilos ako. Pero yung ticket mo pala, ibang airlines papuntang Pilipinas, 25 kilos lang. So nag-overweight ka ng 5 kilos. Pagdating mo sa airport, tinimbang overweight, magbabayad ka. And yung bayad is euro or dollar. Mas mahal pa sa amount ng idadala mo sa Pilipinas. Maging aware din po tayo sa mga bagay na bawal natin ilagay sa ating mga check-in luggage. Bawal po maglagay ng any fresh goods, for example, fresh meat, fresh egg, fresh vegetables or fruits. Tapos, bawal din po yung may mga sharps object or flammable object. Bawal din po yung mga laptop na may mga lithium battery kasi sumasabog po yan. And yung power bank po ninyo, walang allow na power bank na ilalagay po sa check-in. Banned po ang power bank sa check-in luggage. Make sure na nakapack po properly. Alam ninyo kung ano po ang laman ng bawat supot na ginawa po ninyo. Kasi pagdating natin sa custom, maybe the custom may ask you something kung ano yung laman ng maleta mo and you need to open it. Maghahalongkay ka ngayon sa check-in luggage mo. So para ka nang namalengke sa loob ng airport. Dapat kung kayo po ay may babalutin, meron po kayong palatandaan kung ano yun. So check your flight number, check your airlines, and check your airport terminal. So, nakakalula dito sa ibang bansa kasi malalaki yung airport nila and then yung mga sign ba, so yung mga road sign, hindi mo maintindihan kasi lingwahe nila, lalo na kapag nasa Middle East ka, nasa Europe ka, they don't have the English translation of it. So, gali natin i-check yan ahead of time kasi kapag on the way ka, tsaka ka palang mag-check, ay ano bang terminal ako, baka malate ka sa flight mo. And it's better to check in your luggage online. So 24 hours before your flight, open po online and check in ng mga pasahero. Pupunta kayo sa website ng airlines, tapos hahanapin nyo doon yung flight number, and then doon po kayo mag-online check-in. So ang advantage nito, kapag nakapag-online check-in kayo, i-deposit nyo na lang po yung luggage. Hindi nyo na kailangan pa pumila ng napakahaba. And prepare your travel documents. Kapag pauwi ng Pilipinas, hindi masyadong mahirap when it comes to documents. So, ang hinahanap lang sa atin, your e-travel registration, your passport, and your flight ticket. So, ayan lang naman. And kung ikaw ay OFW, yung iyo pong Overseas Employment Certificate. So, prepare your airport OOTD. Lalo na sa may mga long flight, yung mga mahaba yung biyahe. Suotin mo yung hindi ka lalamigin sa loob ng eroplano. Magdala po kayo ng jacket na may zipper para pwede nyo lang hubarin kapag nainitan kayo. Kapag kayo naman ay nilalamig, pwede mong suotin na hindi mo masyadong tinataas ang iyong kamay. So, yung itong suot ko na walang zipper, this is not recommendable. Kasi kung gusto mo siyang hubarin, both arms, ayan, kailangan itaas. And kung may katabi ka sa upuan, baka masiko mo, baka masaktan mo pa sila. So, always have jacket with zipper and also proper shoes. So, I will not recommend to wear boots. Kasi pagdating po sa ating body screening, yung body security, yung para tayong ginagawang robot, yung ganyan, ganyan, hinuhubad yung sapatos, hinuhubad yung mga, mga jacket natin. Tapos yung any luggage na meron tayo, nilalagay sa tray to scan. And kapag kayo ay naka-boots, tapos
hindi comfortable yung inyong mga OOTD, nako, baka magalit yung kasunod ninyo kasi dito sa security checking, madalian po dito. Bawal po dito yung mga fashionista na inaabot ng 1 oras para po hubarin at suotin ulit yung kanilang mga OOTD. Number 9, always make sure that you are fit to travel. Kung meron po kayong nararamdaman pero gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas, have your medical done. And kumuha po kayo ng medical certificate from the doctor that you are fit to travel. Kasi some airlines, kapag na-recognize nila sa itsura mo na parang namumutla ka, na parang may sakit ka, they will ask for that medical certificate. And if you doesn't have that and para sa kanila, you don't look fit para mag-long flight, pabababain ka po nila. So, sayang naman yung bayad mo sa eroplano. Para po sa mga buntis, because one time, I travel na buntis po ako, always have your medical and ultrasound with you, lalo na kapag visible na po or malaki na yung tiyan mo. Number 10, always arrive at the airport early. Kahit wala tayo sa Pilipinas, kahit walang masyadong traffic, agahan nyo po. Para in case of any problem when it comes to your documents, ay nakalimutan mo, wala ka pa palang e-travel. So, then you still have enough time para mag-register sa airport. That is for today's vlog. Guys, thank you so much. If you still have any inquiries or any questions, type your questions below. And if you need any assistance, immigration assistance, visa application assistance, write me an email or follow my Facebook page. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.